Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito at tatalakayin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng church. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng simbahan or ecclesia. So sabi rito, Matthew chapter 16 verse 18 nang sabi rito, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So, ayun. Sa unang katuraan po na tayo sabi rito. The church is the people of God, not a sect, religion, or building. So, ayun, malinaw na sinabi dito na ang simbahan daw ay hindi building. Hindi siya relihiyon, hindi siya sekta, or hindi siya grupo ng people. So, nasabi rito, yung simbahan daw ay yung mga tao mismo. Ang simbahan daw ay yung grupo ng tao mismo na nagtitipon sa Panginoon. So, ayun. At lagi natin tatanggap, marami kasi mga tao na akala nila pag sinabing simbahan, yung building na, yung structure na, or yung bahay, sambahan ang alam nila. Pero yun nga, sinasabi rito, malinaw na malinaw, ang simbahan ay yung tao, yung mga tao, people of God, hindi yung building mismo, hindi yung bahay, sambahan mismo. So the church is the people of God. So sa ikalawang teaching, ang sabi nito, the church is the body of Christ, a living organic movement. So dito, yung church daw ay hindi lang yung basta nakastuck. Yung church ay hindi lang yun basta walang buhay na bahay o walang buhay na building. Sabi rito, the church is the body of Christ. So, buhay yung church. Ang church ay yung katawan ni Kristo mismo. Yung church ay si Kristo mismo. So, tanggalin natin yung kaisipan na yung church ay patay at yung church ay building lamang na walang buhay. So, sa ikatlong teaching, ang sabi rito, the church mission is to transform the nations, making non-followers into followers of Christ. So, ayun nga, yung Great Commission, no? Marami kasi na akala nila pag nakapagsimba na, pag nakapunta na sa simbahan, okay na yun. Simba na yun. So, ano na nangyari? Ano na nangyari dun sa Great Commission? Ano na nangyari dun sa ma-disciple lahat ng nation? So sabi rito, the church mission is to transform the nation, making non-followers into followers of Christ. So yun talaga yung mission ng church. Yun talaga yung mission ng simbahan. Makapagpahikayat or makapagdala ng ibang tao, makapagdala ng bagong mananampalataya kay Kristo. So may mission ng church, and yun. Punta tayo sa unang application. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi rito, start a church planting movement like that of the New Testament. So yun nga, ibahin natin yung pagkakaalam natin sa church. Na pag akala natin pag sinabing church, bahay, building, sekta, relihiyon. So yun nga, dapat magtayo tayo ng church. Ibig sabihin nun, mag-plant tayo ng church. Ibig sabihin nun, maggawa tayo ng grupo. Gumawa tayo ng grupo na sasamba sa Lord, sasamba sa Panginoon. So, start a church planting movement like that of the New Testament. So, yung New Testament style, grupo ng mga tao, imbis na mga istruktura or bahay-sambahan. So, sa ikalawang application, sabi ito, start a Bible study group and call it a church. So, yun nga, mag-start tayo ng Bible study group. Kahit 2, 3, 4, 5 kayong tao, matatawag na kayong simbahan, matatawag na kayong church, dahil kayo nga ay nagtitipon, kayo ay grupo ng mga tao na sumasamba sa Panginoon, kaya kayo ay simbahan na. So sa ikatlong application, sabi na to, start pursuing your highest potential as a servant of Christ. So ayun nga, tayo ay alagad ng Diyos, tayo ay anak ng Diyos, kaya dapat
pinaperson natin, dapat pinapangatawanan natin na tayo ay alagad ng Diyos. Naghihikayat tayo ng mga tao papunta sa Kanya. So yun lamang po, napakalayo po natutunan sa araw na ito. Glory to God.